sinabi ni ate. Naisipin niyo, parang hindi ka naman sanay sa kanya. May point naman si Madam Jacinta eh. Naniniwala ako na hindi kayang gawin ni Tyrone yung binipintang sa kanya. E naniniwala ka ba na kaya gawin ni Tali yun? Ayokong isipin. Siyempre, mas gusto ko, dalawa sa anak ko, walang kinalaman sa nangyari kay Belle. Lalabas at lalabasin ang katotohanan. Pero kung ano't ano man, hindi ko kayo pababayaan. Pamilya ko na kayo, hindi ko pababayaan mga anak ko. Eh? Kapag alala. Salamat. Ba't di ka makasagot? Di mo siya kayang ituro kasi kapatid mo siya. Tama? Hindi naman sa ganon. Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ng kaibigan namin? Hindi pa siya gising, oh. Maawa naman kayo sa ginawa niyo, oh. Pero, anong ginagawa mo rito? Tito, si ano po kasi, kausapin niya daw po si Belle. Siya ba yung Tyrone na tinutukoy ninyo? Kilala niyo po siya? Kapal din ang mukha mo magpakita dito. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Tito, nasa kwarto po tayo ni Belle. Hindi po ito makakabuti sa kanya. Sir Chris, sorry po. Gusto ko lang po makita si Belle. Para ano ba? Ha? Para saktan siya uli? Hindi naman po sa ganon. Tumahimik ka. Kung kailangan paliwanag mo, isa lang ang malinaw sa akin. Wala akong karapatan na pumunta rito at magpakita sa anak ko pagkatapos ng ginawa mo sa kanya. Umalis ka na rito! Alis ka na daw. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na rito! Sinabi na umalis ka na rito eh! Umalis ka rito, Tyrone! Brad, umalis ka na. Sana okay si Tyrone. Napahamak ata namin siya. Pamilya ko na kayo, hindi ko pababayaan mga anak ko. Eh? Oy! Melania! Oh! Ano to? Okay ka lang? Sorry. Alam mo, Melania, kanina pa kita napapansin. Parang lutang ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Pasensya na, Adela. Hindi kasi maalis sa isip ko yung problema ni Rosel. Lalo na't yung parehong anak niyo yung nadadamay. Talaga ba? Iba ka rin, ano? Masyado kang affected dun sa problema ni Rosel. Eh, sa pagkakaalam ko, hindi naman kayo close. Di ba mas close kami? Adela, nanay din naman kasi ako eh. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan ni Rosel ngayon, naiintindihan ko na hindi madali yun para sa kanya. Okay. Naiintindihan ko naman yung concern mo sa kaibigan natin. Pero, Melania, sana pag nandito tayo sa trabaho, ilagay natin yung utak natin sa trabaho. At huwag natin dalhin yung problema ng ibang tao dito. Lalo na kung hindi naman natin ganong close. Okay? Ligpit mo na yan. Oh, ano to? Iligpit mo na rin to.
Huwag ka nang lalapit sa anak ko, Tyron. Sir Chris, hayaan niyo naman po ako magpaliwanag sa'yo. Alam mo, hindi ako mag-aaksaya ng panahon para pakinggan ko ano may sasabihin mo. Dahil malinaw sa akin na ikaw ang nanakit sa anak ko. Hindi ko po kayang saktan si Belle. Kung hindi ikaw, sino? Ha, Tyron, sino? Ikaw ang huling kausap ni Belle bago siya mahulog. At si Wesley mismo nagsabi sa akin na siya mismo nag-set up para magkita kayong dalawa. Ako nga po ang huling kausap ni Belle. Pero si Chris, hindi eh. Tumigil ka na! Isa kang sinungaling. Alam mo, nagkamali ako sa pagkakilala ko sa'yo, Tyron. Pinakasamahan kita dahil akala ko maputi kang tao. Pero nagkamali ako. Natatandaan mo? Sinabi ko sa'yo kung magkakaanak ako ng lalaki, gusto ko ay isang kagaya mo. Pero nagkamali ako sa pagkakilala ko sa'yo, Tyron. Hindi ko akalain na kaya mong manakit ng babae. Alam mo kung anong masakit doon? Anak ko pa ang sinaktan mo. Si Bill pa ang pinili mo. Kaya sisiguraduhin ko, mananagot ka sa ginawa mo, Tyron. Pananagutan mo to. Sir Chris, sorry na po, Sir Chris. Lumayo ka sa akin, Tyron. Ha? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Umalis ka na! Sige po. Sinira mo ako kay Belle. Ang relasyon ko kay Sir Chris, wala na. Ayaw mo aminin ng totoo na ikaw ang tumulak kay Belle at hindi ako. Makikita naman tayo, hindi dito at hindi ngayon. Kailangan ako ni Rosel. Wala akong pakialam sa problema ni Rosel. Dapat nga ikaw din eh. Unless may totoong nararamdaman ka na kay Rosel. Mabuti pa si Melania. May paki siya sa akin. Papaabot lang ng mensahe sa'yo. Bitawan mo ako! Edon!